Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Napaganda ba sa Gilas, Pilipinas ang maagang bakasyon ng Barangay Ginebra? Ginebra forward, tinetrade na ng Barangay Ginebra. Sino naman kaya yan? Ngayon nga natapos na ang naging kampanya ng Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference matapos nilang kapusin sa semifinals. Ay ine-expect nga ng lahat na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kupunan ni Coach Tim Cone at mukhang nagsisimula na nga ang pagbabagong mangyayari sa Barangay Ginebra dahil bali-balita nga na mayroong isang player ang Barangay Ginebra na plano na nilang i-trade. Dahil ayon nga sa isang PBA insider na ito ay sinasabing controversial star forward from a popular PBA team which is over the salary cap is allegedly set to be traded. Alam naman nating lahat mga chong, kapag sinabing popular PBA team ay wala nang iba kundi ang Barangay Ginebra. Saktong-sakto nga yan, ngayong napapabalita, nagagalaw na ang Barangay Ginebra ngayong off-season. Pero yung tanong, sino yung controversial star forward na tinutukoy dyan? Sa ngayon ay ang pinakamatunog na tititrade ng Barangay Ginebra ay si Maverick Ahan Messi. Pero mukhang hindi nga si Ahan Messi ang tinutukoy dyan dahil sinasabi controversial star forward. Sino-sino nga ba yung forward na naka-line up sa Ginebra? Una, Christian Stan Hardinger, Aljon Mariano, Sidney Onwubere, Ralph Koo, David Murrell, Jared Dillinger, Jeremiah Gray, at Jamie Malonzo. Kung titignan natin, yung mga nabanggit na forward na yan ng Barangay Ginebra ay iisa lang yung naging controversial. Walang iba kundi itong si Jamie Malonzo. Kung matatandaan nyo, sunod-sunod na kontrobersya ang nangyari kay Jamie Malonzo. Lumabas ito kahit positibo sa COVID at nabugbog pa sa isang restaurant. At nitong nakaraan lang ay tinamaan siya ng injury. At kung totoo man ang sinasabi ng isang PBA insider na ito, ay malamang sa malamang ay si Jamie Malonzo ang pinatutungkulan niya dyan. Para sa akin mga chong, ay malaki ang role na ginagampanan ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra. Pero may chance talaga na bitawan siya ng Ginebra para sa trade sakaling mas may tinatarget na bigatin si Al Francis Chua. Una nga sa dahilan kung bakit possible na i-trade ng Barangay Ginebra si Jamie Malonzo ay nitong All-Filipino ay hindi nga siya naramdaman ng Barangay Ginebra. 1 to 2 games lang ang naipakitang maganda ni Malonzo sa Barangay Ginebra kung saan naitala niya ang kanyang panibagong career high. Pagtapos niyan, bagsak na ang kanyang laro at puro na turnovers ang ambag sa Ginebra. At paniguradong maraming Ginebra fans ang nakapansin niyan. Pangalawa sa dahilan kung bakit possible siya na i-trade ng kanyang koponan ay dahil sa kanyang naging latest injury. Alam naman natin ang laro nitong si Malonzo ay isang explosive forward. Isa nga itong athletic player at yan nga yung pinakabentahe sa kanyang laro. At ngayon na tinamaan ito ng injury at may punit na ang kanyang binte ay paniguradong maapektuhan ang kanyang performance. Pero para sa akin mga chong, ay malaki pa rin ang may tutulong nitong si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na pagdating sa depensa. At sakali man na totoo na pinaplanong i-trade ng Ginebra itong si Jamie Malonzo, ay hindi magiging madaling desisyon yan para sa Ginebra management, lalong-lalo na kay Coach Tim Cone. Pero bukod nga sa Barangay Ginebra, ay very busy nga itong si Coach Tim Cone sa ating national team na Gilas, Pilipinas. Dahil paparating na nga ang Olympic Qualifying Tournament. Ayon nga mismo kay Coach Tim Cone sa kanyang naging latest interview, ay sa ngayon ay ang focus niya nga raw ay ang ating national team na Gilas, Pilipinas.
hindi nga raw biro ang kanilang makakarap sa Olympic qualifying tournament, pero meron ngang ipinapangako itong si Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas fans na gagawin nila ang lahat kahit pa imposible, makuha lang ang panalo. Sa ngayon nga mga chong, ay napaganda pa para kay Coach Tim Cone ngayong nalaglag ang kanyang koponan sa All Filipino Conference dahil nabigyan nga ito ng sapat na panahon para mas makapag-focus sa ating national team. Ang magandang balita nga sa Gilas Pilipinas, bukod sa magkakaroon sila ng mas mahabang preparation, ay expected nga na magbabalikan na ng bansa ang Gilas Pilipinas players. Si Justin Brownlee ay expected na darating ng bansa sa katapusan ng June. Ganon rin yung iba pang mga players galing Korea at Japan B-League. Para sa akin mga chong, ay napaganda talaga na napaaga ang bakasyon ng Barangay Ginebra ngayong All Filipino Conference. Dahil wala na ngang ibang iniisip si Coach Tim Cone at mas makakapag-focus nga ito sa ating national team. At sana lang talaga ay makapagpakita ng magandang laro ang Gilas Pilipinas this upcoming Olympic qualifying tournament. Kayo mga chong, naniniwala ka ba na napaganda sa Gilas Pilipinas ang maagang pagbabakasyon ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.